Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po komentuhan po kayo dito po sa Tambayang Makabayan. Magkomentuhan po tayo at mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay kung anong klase po na presidente meron ang ating bansa. Lalo-lalo po sa paninindigan, sa palabra de honor at yung sinasabing yung malasakit sa taong bayan. Lalo-lalo po sa mga nabiktima ng gumagamit na pulburon. Paano po ba siya magmalasakit? Sino ba ang pinoprotektahan niya? At anong klase siyang pangulo, mga kababayan? Siya ba'y may isang salita? At siya po ba'y tagapagtanggol ng mga mamamayang matitino? O tagapagtanggol po siya ng gumagawa ng krimen? Lalo-lalo po ito pong gumagamit ng pulburon, mga kababayan. Ito po, umpisahan po natin ang kanyang palabra de honor. Meron po siyang isang salita, mga kababayan. Ito po, umpisahan na po natin ang Pangulo na meron sa panahon ngayon ang ating bansa. Basta tapos na lahat ng ating pag-uusap sa ICC, at kagaya ng sinasabi namin mula sa simula, we will not cooperate with them in any way, shape, or form. We continue to defend the sovereignty of the Philippines and continue to question the jurisdiction of the ICC and their investigations here in the Philippines. Hindi na tayo makikipag-usap sa kanila. Hindi natin sila kailangan sa ating bansa. Hindi natin sila gustong pumunta rito. At wag silang pupunta rito. Sapagkat ang gagawin nila ay usurpation of authority ng Philippine government. Magkakaproblema tayo lahat. Pag ginawa nila yan, they will be violating our law. Ang ICC kailangan niya ng mga bansa katulad ng Sudan, Somalia, Haiti, siguro sa ibang lugar sa Afghanistan, sa mga lugar na medyo magulo at walang gobyerno, doon sila pumasok. Tayong organisado ang ating gobyerno na may sistema ng justisya. Huwag na lang tayo pakialaman. Huwag kayo pupunta sa lugar na maaaring ang ICC, makialam. Kasi spiritual, hindi sila pwede makialam talaga rito. Sa ibang bansa, kung tingin natin ay may pagkaalangan, di mag-usap muna kami kung aalis sila. A few moments later. Ma'am, kung idadaan sa kung hindi na dumaan sa local courts and yung arrest warrant, kasi Interpol po ang magpapatupad. Is it possible? Nagawa na po before. At ang sinunod po ay ang batas na umiiral sa ating bansa at nakipag-coordinate po ang ating pamahalaan sa Interpol. Kaya po naipadala ang dating Pangulong Duterte sa Dahig. Nakita niyo po. Wala na po silang paniniwala sa Interpol, sa ICC. Hindi na po nila papayagan ni tumuntong ang ICC sa Pilipinas. Pero nangyari po ba 'yon? Hindi. Dahil ayon po sa ating mga Marines, ayon po sa ating mga ex-Marines, mga kabayan, nag-imbestiga, pinapasok ang ICC sa ating bansa. Kumpleto pa, mga kabayan, napakarami pang allowance, 2 milyon dolyar, at todo pa ang binigay na asikaso sa mga ICC. At protektado pa yata dahil nabanggit din po ang pangalan ni Torre na ito po ay protektahan ang mga ICC, mga kababayan. Nakita nyo po, sa pagsasalita pa lang nila, ay nilamo na po nila lahat ang kanilang mga sinalita. Hindi po ba, mga kababayan? At ang sinasabi nila, hindi na pwedeng pumasok sa Pilipinas ang ICC. Hindi po ba nakapasok? Nahandyan po ang 18 sinasabi po na nakasaksi. Karamihan ay nakasaksi. Mga ex-marine, mga kababayan, na ang ICC ay nag-imbestiga sa ating bansa gamit ang dating senador na tinatawag na sundalong kanin, at meron pang pare na involved, nahandyan pa si Torre, pero hindi na raw nila papapasukin. Ayon din kay Rimulya na dating ombudsman, hindi papapasukin ang ICC. Pero nasa 5-star hotel pa yata, mga kabayan, tumuloy. At lahat po ng pangangailangan ng ICC
ay ginastusan po ng buwis ng taong bayan. $2 million, mga bayan. Unbelievable. Yan po ang presidente na meron po ang ating bansa. Ito pa po mga tambay, ibalik tanaw po natin yung sinasabi po. Lahat po ibalik tanaw po natin. Ito pa po yung ginawa nilang pag-aresto na hindi po naaayon sa ating saligang batas. Hindi kaya? Hindi po siya nakakuha ng kanyang Bill of Rights at siyempre po ang proseso na paghuli. Hindi po ba? Ulitin po natin at pakinggan. Ibalik tanaw natin ulit. Ang anak mo pupunta dito. Mr. President, hindi darating yun. Kasi hindi mangyayari Bigyan mo ng pagkakataon. Kung gano'n, okay lang. Huwag ninyo papasukin. Make it clear. Yes, sir. Hindi pa pasukin, sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon the order. pinipili mo pinapasok. Yes, sir. Upon the order, sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae, This incident happened around 9:05 in the evening of March 11th, 2025, minutes before former President Rodi Duterte was about to board the chartered jet that would take him straight to The Hague in the Netherlands. Notice how former President Duterte was trying to interrogate General Sir, Torre. hindi pa pasukin, sir. hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon the order. pinipili mo pinapasok. Yes, sir. Upon the order, sir. He deliberately repeated his question to pin down the general, who was determined to deny the former president of his right to counsel. Under Article 3, Section 12, any person under investigation for the commission of an offence shall have the right to be informed of his right to remain silent and to have competent and independent counsel, preferably of his own choice. If the person cannot afford the services of counsel, he must be provided with one. These rights cannot be waived except in writing and in the presence of counsel. This is solid proof and irrefutable evidence that General Torre deliberately denied FPRRD his constitutional right to a counsel of his choice. Ang anak ko, Nakita niyo po, yan po ang ginawa nilang pag-aresto na hindi man lang po nakakuha ng due process. Pati po ang legal counsel at pamilya ng dating Pangulo ay hindi pwedeng pumasok sa kanilang korte. May sariling korte po kasi si General Torre. Ano po yon? Yung kanilang kampo. Yung Villamor Air Base. Yun po ang korte nila sa Villamor Air Base. Hindi na po pwedeng pumasok ang kahit sino. Basta sinabi ni General Torre, hindi na pwedeng pumasok. At yan po ba ang nasunod? Dahil ipinagmamalaki po na tinatawag na bangag ng kanyang ate na lahat daw po ng proseso at pati ang Interpol at tama daw po lahat, pati ang warrant of arrest ay nasunod daw po ang proseso ng batas sa ating bansa. At syempre po, yung pagsunod daw po nila sa Interpol, mga kababayan. Pakinggan po natin ang hindi sinungaling na Pangulo ng bansa. Ang hindi po sinungaling na Pangulo ng bansa. Pakinggan po natin ang kanyang pahayag nung inaresto na po na may due process na nakuha ang dating Pangulo. May due process po ba talaga? Ayon po sa hindi sinungaling na Pangulo, nasa proseso raw po. Tamang proseso raw po lahat ang ginawa. At sumusunod lang daw po sila sa Interpol. Dahil ang Interpol daw po ay nakatulong sa atin. At doon naman sa sinasabi nung una, mga kababayan, hindi papapasukin ng ICC. Hindi kailangan ng ICC sa ating bansa. Pero, ginastusan pa ng $2 million yung hindi papapasukin ng mga ICC sa ating bansa. Ayon po sa ating mga ex-marine, mga kababayan. Ganyan po katitindi ang mga tao na hindi mga sinungaling. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin ulit ang Pangulo ng bansa nung inaresto na po nila at pinatapon sa dahig. At ito po ang kanyang statement. Umpisa na po natin. Tinapos na ng proseso. Former President Rodrigo Roa Duterte took off at 11:03 p.m. this evening and exited Philippine airspace.
the plane is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. The former president was earlier placed in government custody at Villamor Air Base after he, his common law wife, Hanilet Avancenia, and members of his entourage arrived at 9:20 this morning from Hong Kong on Cathay Pacific flight number CX-907. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Hours before his arrival, Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. This prompted the Prosecutor General of the Department of Justice to serve the warrant. Interpol asked for help, and we obliged because we have commitments to the Interpol, which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. This is what the international community expects of us as the leader of a democratic country that is part of the community of nations. So I'm sure that the details that surround this what has happened today are familiar to you. I just wanted to make very, very clear and give you the facts from the departure of former President Duterte from the Philippines. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Kanina po ay nagpaabot ng tanong ang mga miyembro ng Malacanang Press Corps at atin po itong sasagutin. Question number 1. Mr. President, meron po bang pisikal na kopya ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa ICC? Oh, meron. This came in. Actually, it came in. I received it from Secretary Remuliang. I received it at 3 a.m. last night, and I looked at it, and we went back and forth. 6:30, he wrote me again, and he said, "We have it already. We have the warrant of arrest from Interpol." And I said, "Okay, we'll put all our plans into place, and sige, let's proceed as we had discussed." Now, that's what's happened. So yes, there is a very clear document that will explain that will explain the basis on how we conducted this arrest of former President Duterte. Sir, is it okay if we give them copies of the arrest warrant? Photocopies of the arrest warrant? Would that be possible? Do we have limitations on that? We have the limitations, so we can... We have here the SIOG, who has been, of course, part and parcel of the entire operation. We will provide the PCO with a digital copy. It has been attested by the Secretary of Justice and the Department of Justice as a lawful and legal warrant. We will publish it after this press conference, and you can use it as reference. These are, it's very simple. It's a request to the Philippine government from Interpol to enforce the arrest warrant. And of course, we comply with our commitments to Interpol. We did not do this because it was derived from or it came from ICC. We did this because Interpol asked us to do it. And we have commitments to them, and we lived up to those commitments. Sir, thank you, sir. Second question, sir. Mr. President, sinasabi ng kampo ni PRRD na unlawful arrest daw itong ginawang pag-aresto sa kanya. Well, we followed every single necessary procedure. We had a very good basis on which to serve that warrant and to read him his rights. We followed all the legal procedures that are necessary. So I'm confident that if in further examination, you will find that it is proper and correct. Sir, third question from the MPC. Mr. President, may violation ba ito sa ating soberanya, itong pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte? No. Bakit naman? Dahil
consistent naman tayo. Hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. Meron tayong contact sa kanila, natural. Pero, not on an official level. We didn't help them in any way. The arrest that we did today was in compliance with our commitments to Interpol. It just so happened that came from ICC. But it's not because it came from ICC. It's because it came from Interpol. Pang-apat po na tanong, Mr. President, sinasabi po nila na ito ay political persecution lamang at may kaugnayan din daw sa 2028 elections. Okay, well, I'm sure sasabihin nila yan. But this case started in 2017 when we were still members of the ICC, and it was during the time of former President Duterte. So I don't see how that can be political persecution on my part, because it was initiated before I even came into the picture. So that would seem. But once again, we have to recognize that, of course, it's natural for people to lalagyan ng politika, kulay ng politika. Pero sinundan lang natin yung ICC, yung Interpol. Hindi natin kinakausap yung ICC. Marami silang hinihingi sa atin ng mga dokumento, wala kaming binigay. Yun lamang, hindi natin mahindian ang Interpol. Pag sinabi sa atin, tulungan nyo kami, kailangan namin kunin itong taong ito. Dahil, kung maalala ninyo, lahat ng mga tumakas dito sa Pilipinas, kagaya ni Alice Go, kagaya ni Arnie Tevez, kung sino-sino pa, pati naman yung mga human trafficking sa Myanmar, pati sa mga nadadamay. Sinong tumulong sa atin para makita natin yung mga ating kababayan na inaapi at ginagamit sa masamang paraan? Ang Interpol. Kaya naman, dapat naman tayo, pagka sinabi sa atin, tulungan nyo kami sa ganito, tumulong kayo. Kaya naman, ganun ang ginawa natin. Maraming salamat, Mr. President, sa paglilinaw ninyo. You want to ask another question? All right, sure. Sir, there are calls for people power. There are, in fact, as we speak, protest actions ongoing. Would you like to address the supporters of the former president? The supporters of the former president? Well, again, the government is just doing its job. Yan po mga tambay, nakita nyo po na meron po ang ating bansa na hindi po sinungaling na presidente. Wala pong sinungaling na presidente sa panahon ngayon. Lalo-lalo po sa pagkatao po na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Sa lahat po ba ng sinabi niya, mga bayan, ay totoo? At nasunod po ba lahat ang sinasabi niya? Lalo-lalo po sa lahat daw po ng proseso, lalo-lalo po sa batas, ay hindi po sila lumabag, mga kabayan. At nagkakandadulas-dulas pa nga eh. Nababanggit pa rin ang ICC. Di ba? Na hindi raw po, yung salita niya, nadudulas eh. ICC. Pero biglang ikakambyo po sa Interpol. Hindi po ba? Kung ikaw ay matinong presidente, meron ka isang salita. Hindi po ba? Napakadali mong sabihin sa Interpol. Hindi kami susunod sa warrant of arrest ng ICC. Dahil galing sa ICC warrant of arrest na sinasabi nila eh. Na ang Interpol lang huhuli. Interpol lang po kasi huhuli eh. Ayon sa kanila. Pero wala tayong nakita Interpol eh. Ang nakita natin si Torre. Hindi ba? Kung matinong presidente at hindi sinungaling, mga kabayan, yung bansa na sinasabi mo hindi ka na maipagtulungan, o excuse me, yung ICC na hindi ka na maipagtulungan, ganun din ang sinasabi ng iyong dating ombudsman na si Boying. Hindi ka na makipagtulungan at hindi mo na sila kinikilala. Bakit mo pinatulan yung warrant of arrest nila? Hindi mo naman sila kinikilala.
At kung ikaw ay matinong presidente, may sarili kang soberenya, hindi ba dapat ang gawin mo? No? May sarili kaming soberenya, may sarili kaming judicial, at hindi pa yan kinakasuhan ng mga sinasabing biktima ng pulburon. Wala pa silang ikinakaso sa hukuman ng Pilipinas. May sarili kaming soberenya, may sarili kaming korte, judicial, at wala pang kaso na sinasampa at hinihiring ang mga sinasabing biktima nito. Nakita niyo po? Nakita niyo po yung presidente na hindi sinungaling? Mga kababayan, napakasimpleng pag-aralan at napakasimpleng intindihin sa lahat ng mga sinabi niya. Lahat po yata ay kinain niya lahat. Kinain niya lahat ang kanyang mga sinabi dahil po hindi po siya sinungaling, mga kababayan. At hindi po siya Judas. Hindi po siya taksil. Hindi po ba? Mas, isa kang presidente. Kung hindi po politika yan, mismo, lahat ng sinabi mo ngayon lumalabas na. Sinasabi mo hindi ka nakipagtulungan at hindi mo na papapasukin ng ICC sa bansa. Mismo sa iyo lumalabas sa iyong bibig. Pero nakita ng mga Marine, nakita ng mga ex-Marine, nagpapalit pa ng dolyar, yung peso to dollar. Di ba? Yung peso ginawang dollar, pinapalit. Para lang magamit ng mga ICC na pinapasok mo ninyo ayon sa Marine sa Pilipinas. At kayo pa ang nagbigay ng mga ebidensya na mga planted yata. Hindi kaya Antonio Trillanes? Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi kaya Flaviano Villanueva ang pare? Nakita niyo po yun? Hindi makikipagtulungan. Pero lahat po ng hinihiring sa ICC ay galing po yata sa kanila. Ganyan po katindi ang Pangulo ngayon sa ating bansa. Hindi po siya sinungaling. May isa po siyang salita, mga kababayan. At lalong-lalo na hindi siya bangag at gumagamit ng pulburon. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po ang klase na binigay sa atin na Pangulo. Lahat po ng kanyang sinalita, magmula nung siya'y nangangampanya hanggang ngayon, nakita niyo naman po, meron po siyang palabra de honor. Meron po siyang isang salita. At never siyang nagsisinungaling sa taong bayan. At hiyang-hiya naman po tayo sa kanya. Pagdating po sa sinasabi niyang human rights. Nung panahon po nila, nung panahon po ng tatay niya, mahigit 100,000 ang karamihan po ay mga normal na tao ang natsugi yata. Hiyang-hiya naman po tayo pagdating sa human rights. Samantalang si dating Pangulong Duterte, ang pinoprotektahan niya ang ating pong matitinong mga kababayan. Ang matitinong Pilipino na hindi po malulong sa masamang bisyo. At lalong-lalo po pinoprotektahan niya ang mga susunod na henerasyon ng ating lahi, mga kababayan, na ang mga tao ng ating lipunan ay hindi maging zombie at hindi maging sinungaling. Hindi po ba? At lalong-lalong hindi malulong sa masamang bisyo, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang kinumentuhan po natin, binalik tanaw po natin kung anong klase po meron ang bansang Pilipinas. Napakaswerte po nila. Tayo po mga Pilipino, sinuwerte po ba tayo sa ating Pangulo, mga kababayan? Lalong-lalo po sa naglalabasan na pinaputok ng ating 18 na mga Marines na pilit nila sinisiraan at pinababagsak po nila ang kredibilidad nito. Di po ba? Yan po, mga kababayan,
ang ating komento at binalikan po natin. Baliktanaw lang po tayo. Dahil po ngayon ay hinihiring po ang ating dating Pangulong Duterte. Doon po sa hindi na nila pinagkakatiwalaan at never na nila itong tulungan at papasukin sa ating bansa. Kaya nga po, hindi papapasukin daw po, sablay na. Nakapasok, may pondo pa, may allowance pa. Unbelievable. Tapos, special delivery pa si dating Pangulo at never nakakuha ng due process at ang kanyang Bill of Rights. Unbelievable, mga kababayan. Kaya nga po si Cara David at ang milyong Pilipino at mga OFW nating kababayan ay nagkakaisa po sa wish at dasal ni Cara David. Maraming salamat po mga tambay. Nakakalungkot lang po ang nangyari at sinapit ng pamilya Duterte. Lalong-lalo na po ang dating Pangulong Duterte. Sa sinuportahan po at tinulungan ng ating Vice President, sinuportahan at tinulungan na mabalik sa Malacanang, ang iginanti pa sa kanila ay ipatapo na parang hayop ang dating Pangulong Duterte dahil pala sa kasakiman umano sa kapangyarihan at pera ng taong bayan. Ingat-ingat po kayo mga kababayan at siyempre po yung dasal po natin, lagi po sana nating isama sa ating mga dasal ang pamilya Duterte, ang Vice President, ang dating Pangulong Duterte na maingatan po sa kapahamakan at ganun din po ang ating mga Marines at ganun din po ang ating buong sambayanan na maingatan po tayong lahat sa kapahamakan, mga kababayan. At maduktungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Thank you po sa mga dasal po ninyo, mga kababayan. Muli po mga kababayan, maraming salamat po sa inyo at God bless po sa inyong lahat. Ingat-ingat po tayo, tiis-tiis lang po. Bye-bye!